yung pangatlo, yung kanina, yung pa dalawang beses na nagkaanuhan sila ni Atty. Enzo, mga kababayan. So ito naman yung pangatlo ni Congressman Marcoleta. 13, this year, there was a huge rally that happened. Ah, And I think this is something that we can agree on without. ang tinutukoy niya dito yung rally na kung saan, mga kababayan, may mga pumuntang mga politiko, pero may mga balita daw kasing lumabas na hindi man lang siya na-recognize, mga kababayan. Hindi man lang siya kinilala doon sa mga pahayagan or mga balita na lumalabas na halimbawa ganito, mga kababayan. 'Di ba ang malimit nating nakita nung January 13 after nung rally, nung peace rally, yung balita patungkol doon sa mga senador na pumunta katulad ni Bato, ni Robin Padilla at yung iba pa, mga kababayan. Na andun pa nga mga kababayan, si Belhica. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, kung titingnan po natin, bukod tangi, mga kababayan, na parang hindi nababanggit, di umano etong si Congressman Marcoleta. So eto ata, mga kababayan, yung tinutukoy niya dito. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Debating with one another. It was a huge rally. In Metro Manila alone, the two broad states, I was referring to, estimated the crowd to be in the vicinity of 1.8 million participants. And there were 12 more sites across the nation. So the total, according to estimates, should not be less than 4 million people. Pag binasa po ninyo yung dalawang broad seats, Mr. Chair, on December 14, where the event is supposed to be reported, hindi man lang po ako na-mention. Ayan. I was one of the speakers in that youth rally. Grabe, no? Ang ating Senate President po was not there. Pero was given at least 2 paragraphs doon sa kanilang. Meron pong mga politicians na dumalo doon, although they were not invited. Pero na-mention po silang lahat. Ako po na nagsalita close to about 1 hour. Ni anino ko po hindi nabanggit eh. Yan. Mr. Chair, kahit na po sana yung sinabi, there was a politician who spoke there. We don't know him at all. Baka okay na sa akin yun eh. Not even an asterisk. Mr. Chair, tingnan po ninyo yung slogan ng dalawang broad seats. Balanced news. Fearless views. How can you balance that news? When one of the actors there, ako po yung nag-provide ng context. Bakit po takot na takot sila na banggitin na sa... Siguro, Mr. Chair, kung baka may litrato akong maliit doon, baka mamaya nilagnat po yung editor doon. Eh. Yung isa pang broad seat, truth shall prevail. Paano? Bakit ba naman kasi hindi nyo isinama? Alam nyo naman na si Congressman Marcoleta, di umano, tumatakbo sa pagkasenador ngayon. Siya nga naman yung nagsalita dun sa rally na kung saan dapat yung rally, peace rally, pero dahil sa nagsalita po siya, naging political rally, mga kababayan. Dahil binanggit niya ng binanggit doon yung patungkol kay Digong at patungkol sa Quadcom. Dapat isinama nyo yon, in-highlight nyo yon dun sa inilabas nyo na broadsheet, dun sa balita. Ayan, kaya ngayon, mga kababayan, nagtatampo, naglalabas ng sama ng loob kasi hindi nyo isinama. Kaya nga yung iba't ibang mga pahayagan natin dyan, especially yung mga paborito nating talakayin at basahin dito sa ating channel, dapat paggagawa kayo ng balita at nakita nyo si Congressman Marcoleta, dapat isama ninyo ang pangalan. Kasi tulad niyan, mga kababayan, no, masama ang loob. Naglalabas ng sama ng loob dito sa hearing. Kasi nga hindi nyo isinama yung kanyang pangalan. Siya nga naman yung halos kalahating oras na nagsalita doon. Doon sa peace rally dapat na naging political rally dahil gawa niya. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Ano po? Nasaan po yung truth doon? Other politicians who just happened to be there, na-mention po lahat ang pangalan. Oh, Except me. yan.
So dito po, natitipon tayo ngayon para pag-usapan yung mga bagay-bagay na nai-report yung po talaga sobra. And I admit that. Kagaya po nung Dapat kasi naglabas kayo ng balita, yung mga iba't ibang pahayagan dyan, especially ang mainstream. Dapat po naglabas kayo ng balita na 20 pesos na pala ngayon ng kamatis. Dahil sinabi ni Congressman Marcoleta, 20 pesos na isang pirasong kamatis. Dapat naglabas kayo ng ganong balita para kahit papaano kasama yung pangalan ni Congressman Marcoleta. Kasi mga kababayan, tulad niyan, lahat daw ng mga politiko kahit daw hindi invited na nagpunta daw doon sa rally mga kababayan, nabanggit daw, bukod tanging siya lamang ang hindi, na halos tumayo pa ng kalahating oras doon at nagsalita at ipinagtanggol pa nga etong si Digong pero hindi man lang nabanggit yung kanyang pangalan. Pambihira naman kayo. Ito ay pagpatuloy pa natin. nangyari kanina ngayon. Yung iba naman po tama lang yung ginagawa nila, Mr. Chair, sapagkat they can criticize. Lalong-lalo na po doon sa mga public figures, and public servants like us. Huwag po tayong balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Meron pa nga pong doctrine of fair comment. Ito po ay nagawa doon sa Borjal versus CA. Na kapag ka po yung isang pinag-uusapan relates to public interest, in public discourse, wag po tayong masyadong manipis. Talagang meron po silang karapatang i-criticize tayo. Tama po yun. Maliwanag po na nakalagay sa ating saligang batas. Pinoproteksyon na ng free speech. At pagka po public issues po, public discourse talaga, may karapatan sila kahit vlogger sila, kaya mag-criticize. Meron lamang po talagang dapat na limit lamang na dapat po yung mali siya ay wag namang pinakikiusap natin, wag naman nilang ilagay yon. Kanina po, napatunayan ko na po kanina na dahil ako po naglagay lang ng isang sa aming Facebook yata yon. Kinakamayan ko po ang ating former Vice President kasi nandun po ako sa Naga. Napansin namin nung bago kami umalis, malapit po pala yung opisina niya. Hindi, ganito lang kasi yan mga kababayan Mismo si Congressman Marcoleta na ang nagsabi na kami mga vlogger ay may karapatang mag-criticize. In the good way, mga kababayan. Hindi naman tayo yung tipo ng vlogger, especially yung iba sa mga kasamahan natin, hindi naman sila nagmumura. Hindi sila yung tipo ng vlogger na mumurahin sobrang ida-down yung politiko. Ang sa atin lang kasi mga kababayan, alam nyo pala na ang mga vlogger ay may karapatan na mag-criticize at punahin yung mga ikinikilos at iginagalaw ninyo sa ating gobyerno. Dapat kasi nag-iingat kayo. Kung ayaw nyo na babatikos kayo, kung ayaw nyo na napupuna kayo, especially ng mga vlogger na mata ng taong bayan, dapat maging maingat kayo sa lahat ng ginagawa ninyo, mga kilos ninyo, at mga inilalabas ninyo sa mga social media ninyo, lalo na ngayon at medyo mainit kayo sa mata ng mga kababayang Pilipino natin dahil nga etong si Congressman Marcoleta tumatakbo sa pagkasenador mga kababayan at medyo nalalapit siya doon sa mga Duterte na mainit din sa mata ng taong bayan. So alam naman natin na may mga matitinding issue ngayon at hindi maiiwasan na etong si Congressman Marcoleta ay mapupuna ng taong bayan, especially ng mga vlogger. Kaya nga ang payo natin, dapat mas maging maingat sila kung ayaw nila na napupuna sila ng mga kababayang Pilipino natin, especially ng mga vlogger. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Doon sa aming sinakyan, ay naipasya namin na bisitahin din ang ating Vice President. Para sa akin po wala naman pong masama siguro. Naipaliwanag ko lamang doon na I was running as an independent. Talaga naman po. So if I associate myself even personally to our public figures, at sinabi ko nga po doon, I can relate myself even personally, and even unity can begin in a handshake. Bakit naman po kailangan mag-vlog siya na yun po ipakulo at panlilin lang? Tinatanong ko po sa kanya kung ano yung panlilin lang doon. Doon hindi na po yun na public discourse Sana man lang kung sinabi niya yung pagka-handshake, mali. Okay lang yun Kagaya po Huwag nyo kasing sinasabihan na mapanlin lang si Congressman Marcoleta. Alam nyo
medyo masakit kasi yung salitang mapanlinlang. Kasi pag sinabihan yung mapanlinlang, etong si Congressman Marcoleta, manggagalaiti po talaga siya mga kababayan. Kasi nga, ang isang halimbawa dyan, na etong si Congressman Marcoleta mga kababayan, di umano, may pagkabalat sibuyas, yung hopya na nga lang mga kababayan. 'Di ba pinag-initan pa daw. Tapos yung presyo ng kamatis mga kababayan. Tapos ngayon nasabihan siya ng vlogger na mapanlin lang mga kababayan, eto nang gagalaiti siya at hindi niya matanggap yung salitang binitawan or yung nasa title noong vlogger ni Atty. Enzo mga kababayan na tinawag siya na mapanlin lang mga kababayan. So ngayon wag niyo sasabihan siya na nanlilin lang siya. Kasi nga mga kababayan, medyo masakit sa kanya yon. Kita nyo, hindi makamove on. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yung sinabi ko rin kanina, na may nakitandem po sa akin na isang senatorial aspirant. Hindi naman po ako yung gumawa ng billboard. Tinatawad ko na po yung female blogger na yun. Kasi kasama po yun sa ating buhay bilang public servant. Oh, Mima! Oy, Mima, pinatawad ka na daw. Pinatawad ka na daw ni Congressman Marcoleta. O magbati na kayo ha. Yan po talaga ay protected ng ating saligang batas. Ang medyo masakit lamang po yung nagpapanggap na akala mo responsible sila. Abogado pang naturingan at nagtuturo pala. Pagkatapos patututsadahan ka ng huwag kayong maniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Wala naman po siyang maihayag na isang uri man lang na panlilinlang. Ayun na po yung nakakasakit. Nakakalinlang na po. Siya po yung nanlilinlang na, hindi po ako eh. Naililigaw po niya yung marami. Ayoko po, Mr. Chair, na matapos tayo dito na parang kinakartel po ang rights ng mga vloggers. Hindi po, huwag natin gagawin yun. Sapagkat karapatan po nila na i-criticize tayo sa paraan na talagang kailangang mangyari yon. Pero wag silang magpapakasobra, kagaya po ng aking sinasabi kanina. At sabi niya, kasi mga kababayan, pag kinitil nila yung karapatan ng mga vloggers, mag-iingay ang taong bayan. Kasi unang-una, ang mga vlogger ang isa sa nagiging dahilan kung bakit mas naiilapit sa mamamayang Pilipino yung mga mahalagang usapin. Kung bakit mas naiintindihan ng mga kababayang Pilipino po natin yung mga isyo na hindi gaanong naiintindihan sa mainstream mga kababayan. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo, pagka vlogger ang gumagawa ng balita, mas mabilis na adapt at naiintindihan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi ang vlogger mga kababayan, mas naiilapit ng mga vlogger yung mga mas mahalagang usapin sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga kung titingnan natin, dahil lang dito sa isyong ito, na hindi makamove on itong si Congressman Marcoleta, mapupuna na yung mga vlogger mga kababayan at dahil lang dun sa kagaguhan ng iba na mga nagpapakalat ng fake news, madadamay pati yung mga vlogger na wala namang ginagawang masama. Ano po, at ang tanging hangad lamang makapagbalita ng maayos sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga dapat, tama din, itong sinasabi ni Congressman Marcoleta na huwag kitilin yung boses ng mga vlogger mga kababayan kasi napakahalaga po ng mga usapin ngayon na dapat naihahatid at ng makatotohanan sa mga kababayang Pilipino po natin. Ano po, ipagpatuloy pa natin. hindi siya mag-apologize sapagkat opinion niya. Pwede po bang mag-formulate ka ng opinion nang hindi mo naman kayang i-substantiate? Mag-charge ka ng isang tao na sasabihin mong nanlilin lang ng kapwa Pilipino at opinion mo pala yun? Yan po siguro yung dapat nating lamang nabigyan ng attention, Mr. Chair. Yung mga ganong klaseng mga pamamaraan ng pag-criticize sa atin nang wala namang basihan. Pag may basihan po, yun po yung sinasabi ng doctrine of fair comment. Basta mayroong pinagbasihan po na kinakailangan kang makriticize. Oh. But if unity begins with a handshake, ay sasabihin niya pong panlilin lang. Talaga po, hindi naman tama yun eh. Kaya po sa ngalan po ng mga vloggers na kailangan din po natin sila, lalo na ang kinukomment po nila yung governance, okay lang po sa atin yun.
Huwag po tayong magiging balat sibuyas, sabi po ng jurisprudence. Kami po ay hindi balat sibuyas pagdating doon. Ngunit, kailangan tayuan naman po nila pagkaharap-harapan. Yung criticism po dapat merong basis. Kung yung wala mga, pong basis, Mr. Chair, eto yung mga DDZ ha. Mismong ang nagsabi na si Congressman Marcoleta, kailangan tayuan po ninyo pagkaharapan na. Nasaan yung mga DDZ mga kababayan na nagmumura dyan? Na kung ano-ano mga pinagsasasabi, especially sa Quadcom at sa gobyerno po natin. Nasaan sila ngayon? Wala mga kababayan, may mga kanya-kanyang dahilan at yun pala, nagpunta lang sa Supreme Court mga kababayan para mag-file ng petisyon doon at questionin yung ginagawang investigasyon ng TRICOM. Yan yung isang halimbawa mga kababayan na magaling silang magmura sa social media, magaling silang manira sa gobyerno, pero kapag ka tinatanong na at kapag ka naandya na, hindi na nila kayang tindigan. Kaya nga ito, panawagan ni Congressman Marcoleta doon sa mga DDZ vlogger dyan. Dapat kaya nyong tindigan yung mga sinasabi po ninyo. Diba, ipagpatuloy pa natin. ay lalo pong napapahamak yung mga taong pinagsisilbihan nila. So, imbes na po sila yung makapag-inform, na ililigaw po nila yung marami sa atin. Yun po siguro yung dapat nating bigyan ng ano. Katulad po ng binanggit ko kanina, sana maitanong ko po kay Dr. Rachel Khan kung nandyan pa po siya. I think yung ating pong akadema, no, umalis na siya yung nasa online. Kasi kanina po, Mr. Paalam Chair, kanina. dinistinguish po niya yung misinformation, disinformation, at saka malinformation. Yun pong Maybe you can ask, misinformation. yung isa nating academe nandito pa ba yung academe natin sa sa UP? Kung nandyan po siguro, wala na po ba? Pa-excuse na rin, Congressman Marcoleta. You Yeah, can Mr. proceed. Chair, sinabi po sa misinformation, ito po ay karaniwan, nangyayari sa pagkakamali at wala naman siyang intensyon na iligaw yung ating publiko. Yung isa po yung disinformation, ito sinabi niya ito yung deliberate. Ito yung manipulative. Dito po ay masasakop yung ginawa ng dalawang broadsides. Deliberate po na ginawa nila eh. Manipulative sapagkat paano po nila ako naalis doon sa pangyayari noong January 13. Isa po ako sa nagsalita. Sana man lang may sinabi sila, meron pong isang taga-Congress ang nagsalita. Period. Okay na po sa akin yun. Pero totally po na obliterate po ako. Iyon po ay disinformation. Yun po ay hindi tama at nalilin lang po ang ating mga mamamayan. Lalo na po yung malinformation. Ito po ay nangaatake ng reputasyon. Ito po yung deepfake. Ito lamang po siguro yung inaatake natin. Pero po yung misinformation, nagkamali siya halimbawa, na-overlook po niya yung ibang mga bagay. Huwag po tayong masyadong mahigpit sa kanila. Pabayaan po natin sila sapagkat nakakatulong naman sila. Baka naman sa ating pagmamadali po, nagkakamali rin tayo. Hayaan natin silang i-criticize din nila tayo. Huwag lamang po yung talagang lantaran na po at deliberate. At kung titatanungin mo naman, wala naman po palang basihan kagaya po ng napatunayan ko sa hapong ito. Maraming salamat, Mr. Chair. Okay, thank you so much, Congressman Marcoleta. I was supposed to ask you something about that Supreme Court decision about the Balat Sibuyas issue. When was this promulgated? Ay, hindi pa tayo dapat magtanungan. Sa resource pala. Don't you think it's a high time that we have another jurisprudence? Because Matagal na to, Mr. Chair. Pero landmark ito eh. Oo nga, matagal yan. Pagka hindi naman, siguro hanggang ngayon naman, relevant pa ito. Kaya wag kayong balat sibuyas kapag nakikriticize kayo ng taong bayan at ng mga vlogger. Dapat hindi kayo tinatablan kung wala naman nga talaga kayong ginawang kasalanan. Napakadali mga kababayan. Kung hindi totoo yung sinasabi sa kanila, may mga channel din naman sila. May mga Facebook page sila mga kababayan. Malalaki pa nga. In fact mga kababayan, malalaki pa nga yung mga social media account nila kaysa dun sa ibang mga vlogger. Pwede nilang idepensa
yung kanilang sarili doon. Mag-video sila. Pasinungalingan nila yung sinasabi ng mga vlogger sa kanila na mga sinasabi nilang paninira. Ano po kung talagang walang katotohanan? Ganun lang kasimple mga kababayan. Kasi pagka sila mismo ang naglabas ng pahayag, pinasinungalingan nila mga kababayan yung mga accusation sa kanila, mamamatay at mamamatay yung issue. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, mismong nanggaling na sa bibig ni Congressman Marcoleta na bawal ang balat sibuyas. So ang tanong dito, bakit masyado po kayong affected dahil hindi lang napasama yung pangalan ninyo dun sa inilabas na mga article or mga pahayag noong dalawang outlet na tinutukoy ninyo? Bakit masyado po kayong affected doon? At bakit masyado kayong affected kapag sinabihan kayo ng mapanlin lang? At bakit masyado kayong affected doon sa pag-criticize ng ibang mga vlogger sa inyo? Di doon pa lang mga kababayan, yung sinasabi niya na wag balat sibuyas, sa kanya din nagre-reflect.